Good, good evening, 8:39 p.m., December 14th, Sunday. Today is Sunday. So, last na update ko is 25 on November 25. And it's been 2 weeks. No? Yun. last 2 weeks. No, last 2 weeks. No, views. November 25, 2025. So, walang view, no? Private din kasi to. So, yan. The awakening of PSE market Santarani is coming. So, yun nga. Sa daily, so, meron kasi tayong bounce dito. And this one. Yung bounce na to. Long green. So, weekly. So, long green. Yun sa weekly. And then, trading above, no? This is strength, no? Sign of strength yan. Nag-reach sa taas. And what is this? Price action means uh, search natin. Sandwich, three price, three candle. Depende kung saan mo siya nakita. Ito, nasa taas, no? Nasa baba. So, yan. So, meron pang malaking red. And then, matet na dalawang sandwich. So, hindi siya kamukha. Malaking red. Dapat. So, bullish stick sandwich. Ito, galing sa bottom. Yun lang natin makakita. So, magde-decide na to. Walang kamukha. So, weekly chart. Bearish bullish. Yung parang ganito nga. Wala. Malaki kasi yung red candle. No? Mas maliit na green. So, yung bearish is dapat malaki yung bearish scenario. Dapat malaki yung green. Maliit yung red. So, baligtad. Kung baligtad siya, opposite. Ano na lang. Kung bearish to, bullish to. No? Assuming lang. Yun, candles. Tikit lang yun. No? Tatlong candles. Kasi kailangan mo rin kung saan siya galing. Breakout yun. Breakout siya sa downtrend. And then sa weekly chart, no? Kasi yun yung anticipation natin. Awakening of PSE market. Santa Rally is coming. So, nangyari yun. So, may mga blue chips kasi talaga na nag-rally. Kasi, eh, yan. Then, yan. Rally siya. Ganito. Tapos, parang PSE, strength din yan. No? Nag-doji sa taas. Parang siyang bullish flag yung itsura niya. Asen, no? Also, a blue chip na nagulpi. Pero yun, nagpakita na ng strength. So yun, Santa Rally. Kung
November 10. 219, 264. But hindi naman yung ballpen. Kailan? Halos 20%. So yun na yung mga Santa Rally, mga blue chips karamihan. And ICT, no? Of course, the Alpha, since after pandemic, no? The city was the Alpha. So yeah, dito updated yung chart. Ito yung mga phones of yung mga time na pwedeng pasukan, no? Pero pag nag-rally ng ganyan, mas maganda mag-antay ng console para pasukan. Pero ito, pag nag-rally, tapos pinasok mo, it's very short term. So ito si Plus naman, ito yung sell on news kasi na-add na to sa index eh, no? Pati sa MSCI ata. So yun. So, may triangle siya, breakdown. After ng breakdown ng triangle, meron siyang, kahit yan na lang, trading range, no? Kasi nag-breakdown yan. So dito may breakdown triangle. So nag-range siya, no? Range siya, trading range niya. Tapos may support ka pa dito. So yan. So binastos niya yung dalawang support. No? So kasama haba ng red candle sa weekly. Meaning may laman. No? The volume is, and yung volume, no? May volume yung breakdown. So malaki. Meaning, no? Uh, back, we'll see another markdown. No? Kasi nag-consolidate. Pwede yan. Yung kalalim. Or, pwede ganyan or dito. Depende sa trip, no, ng player. Pero safe, this one, ito for short. Ito na. Ito na yung kasunod. Yung range na to. Yan na yung ano, abangan. Babastos kasi ulit ng mga ano yun, ng mga support niya. Diba? Ito yung support niya dati. Binastos niya pa. Ilang support yan? 1, 2, 3. May bonds pa dyan. 4. So dito pa siya nag-support na. May bonds. Red yan, dire-diretso yung 1, 2, 3 weeks, no? So 1, 2, 3, 4. Apat na demand zone yung binastos niya. Tapos nag-console. So decided na sila kasi may breakdown na. So mukhang nakalabas na sila, no? So distribution yung ginagawa. No? Tapos redistribution ulit. So may exit kasi sila niyan eh pag may mga console. So yun, may bounce play ulit dito. Dito na abangan. No, break natin dito. Bastusin niya itong support dito. 2, 3, 4. No, pwede dito sasaluhin. So another console ulit yun. No? So ano yung kamukha nito? Pag tapos ng laruin, no, yung plus. Pag tapos na yung laro, is wala na. So likely the same, this one. So ito kasi yung dati yung dito. Pag tapos na yung laro, no, wala na. So nandito na siya. Tikas, no? For another breakdown ulit. Tapos sponsor, breakdown, sponsor, breakdown, tapos ano, merit pa. So, yun. Killing me softly yung tawag dyan. So, siyempre, kumukha siya ng plus. Birch Talipa. So, yun yung mga stock na ganito. No? So, matindi yung mga player nito. Likely sell on news. Mga sell on news. So, yung maganda dito pagka nagkaroon ng bounce. No? Yung mga bounce, pwede mo i short term
trades. Yun, di ba? Yung laki nung binos niya. Kahit dito mo lang siya mapa 100%, no? So, dito yung waiting game ulit. Dito ko na siya antayan, no? For bounce play. So, yung bounce play naman, ah, dapat matinding confluence, no? When to enter and when to exit. Kaya natin yung range. Pwede dito. Or dito. Mga MA na to. So, pag nag-play ng bounce play, very quick and many confluence. Tapos exit na lang. Makakita ka lang ng direction. Kasi may binabounce nila yun para maka-exit, no? Kasi yung tinatawag na market structure, accumulation, distribution, re-accumulation, redistribution. So, ganun yung play. So, ano pa yung mga blue chips? Ito yung blue chips na gumgo. So, ang blue chips na ito maganda na yung SMPH, no? The property. No? Kaya ako nagbanggit itong The Awakening o PSC Market. Nagsimula siya sa Santa Nali. So, tulog kasi yung BSE. Balikan natin. After the 2022, ang signal nito, the narrative was the Ukraine Russia war. No? Tumutok yun. Tapos, yung Feds start mag-QT. No? When was 20 Fed start QT last 2022. Yan, may AI naman yun, no? June 2022. Nag-start yung QT. So, yung 2022. May June. Ayun. So, nag-QT, yan, bloody. Tapos may dead cut bounce. Tapos semi-climax na yun. So, yan yung start ng bear market ng PSE. Kasi nagsa-sideway na lang yan. Ayan, ito malaking sideway. Ito, parang tawag yun, liquidity graph. No? So, ito kasi yung pinaka-range niya. Trading range. Wala pang malaking range. No? From 7.1, 7.150, then to 5.7. Ayan. So, bear market yan ng PSE after this recovery ng pandemic. No? Kasi nag-Q ito eh. Andito BC, no? March 2020. 2020. Yun yung nag-QT and then the end of QT was December 1. Nag-end na yung QT ng Feds. So that's a good news for the equity market and risky asset. So, sa PSE, no, may mga index stock na maganda. Index is blue chips, no? Blue chips. Like the same of this Jollibee. No? Sa Jollibee kasi, sobrang strong nito eh. Hindi na binalikan yung pandemic low, no? So, yun yung definition na strong. Kaya ako siya tinawag na strong. Nag-range siya sa taas. So, hindi siya bumalik ng
90. Ayan, yung pandemic low niya. Kasi may mga blue chips na talagang binilikan. Like SMPH, no? Magpas pa. Yan. So yung blue chips na ito, hindi niya binilikan, pero meron siyang mahabang range siya. Tapos ito, nire-range niya yung kinukonso niya. No? Sending, tapos meron siyang uptrend channel. Kasi hindi uptrend. Laki yan. So siniswing yan. Masabi mo siyang pre-accumulation, yung malaki. I-distribute tapos yung ulit-ulit. Ito yung mahalaga. So, so dito, ang triangle ito, yan, bearish na yan. Kasi dito na si momentum na ni Jollibee ito nung ah meron ka ng crowd dito, tapos meron pang international news eh. Yung hack ba yung Jollibee card, yung Happy Plus, yung naki yung international. Kasi ito yung pinapanood ko. Triangle na yan is very crucial. Breaks on the upside. Ganda. That may retest. Break and retest. Break downward, tapos may retest. Mas ma. Ito yun. Nag-break sa pababa, tapos nag-retest pa. Yan, hindi na nakabalik doon sa triangle. Ayan. So, gumawa siya ng downtrend. Ano? Downtrend. Ayan. So, nasa downtrend siya niya. Yan, meron tong malaking order block. Galing dito yan. Malinis to, hindi ito binilikan ng isang pantay, halos pantay na two candles, no? Kasi impulsive yung kasunod. Order block. So, sobrang tingkat naman yun. Ayan. So, kailangan makita tayo na recovery nito. Parang V-shape. Pwedeng V-shape recovery. Mabalik to, yung price nito. Tayong bumalik ito. Pabalik dito. Pinag-break out. Ito yung demand eh. Ah, pwede siyang mauntog. Tapos, gagawa siya ng higher low. Or pwede rin naman, tumago siya. Tapos magiging demand ulit to. Two scenario for reality. Pero meron yan bearish. No? The bearish one, magkikiling ni softly yan. Oo ba? Hindi niya mahirapan siya kung magpagusin ito. Yung downtrend channel. Pwede niyang tagusin saglit. Double tap. Parang liquidating grab yun. Ang dead cut to. Tapos balik ulit sa lalim ng channel. Yung downtrend. Yun yung bearish. Bullish is break retest. Yan. Or on top higher low. And then break. Yun yung bullish. Eventually, babalikan dito. Maraming orders yan. So, ito yung mas bearish. Dito pa lang nahirapan. Ito itong gap na to. No? Nagko-conso yan dyan. Bearish na yan. Sa daily naman ito. Pindot eh. So, hindi ko na ito updated. It's for lower time frame. Merong gustong range.
Sleeping order, block. So, yung bonus. Ilagay yung resistance. Flip so. Okay. Sa lower time frame, meron pa nito. So, golden missile. No? Initial lead. So, sa spring, directly at spring. Anticipate of this schematic of YCO. Yan, may spring. So, yung spring is all traded below the range, below the support. Yun yung mga support. So, yan. Itong zone na to, yung zone na to, yung zone na to. So, nag-trade yung Jollibee below all of these three demand. So nandito siya ngayon. Yung volume ang taas, no? Wala ng volume. Yan, sa baba. No? So, hindi, uh, breakdown, high volume to. Tapos, indecision. Then, nanalo pa rin yung Bulls. Indecision, uh, bearish, pero nanalo pa rin yung Bulls after the market close. So, nanalo yung Bulls. May tumutulak. So, yung possibility na spring nga siya, no? Malaki. Lalo pag yung price makabalik sa loob ng zone. Meaning, hindi makapasok siya ulit dito. Bearish is mountain. Tumagal yung phone ko dyan. Yun yung bearish. Pero pag nakapasok na yan this week, that's a very bullish scenario. AFC. So, yun yung maganda dyan. No? Parang accumulate as long as the price is below here. This, yeah. Ito yung mga kailangan niyang balikan. Tapos mag-trade above siya. 180. Kailangan makabalik yung price above. No? Ayan. Sa lower time frame, kita yung sprint. Makikita mo dito yung volume is going down. Habang pababa din yung price. Manipulated. Okay. So, highly probability na nag-accumulate dito. No? Meron kang schematic ng accumulation. So, yan, for Jollibee. So, siya yung nahuhuli sa blue chips. Pero malakas siya. Kasi hindi siya tulad ng eto. Diba? Talagang binisita yung pandemic low. So, SMPH, no? Property, same. No? Iko-conso lang yun. Nananahimik lang yun. Biglang pa, binalik din. Ano yan? 2 weeks down, no? 1 week. 1 week recover. So, maganda yun.
So next na makita mo dapat, silently going up, no, yung price. Or pwede yun, trend pala dapat. Pwedeng aggressive, impulsive. Impulsive mo, pataas. So yun yung kailangan makita. Next. Gulpi sarado ng mga property. So, sa blue chip, ano, blue chips, blue chip, yung POI ko, tinamaan. Pero mali lang yung date. No, dapat pala dito. Uh, so, babalik to, pababa. Converge. Blue chips ba? Hmm. Nagkakaroon yan na, ganito, parang ganitong concept. Pwede yan, babalik yan. Yan, babalik pataas na. Ganun. So, wala pa. Mm-hmm. Higap mo. Kaya, higap siya. Nahirapan yan tawirin. Kukunin niya yung liquidity niya. Higap na yun. Kahit gaano karaming bumili. Ito yung kakainin niya. Ang liquidity. SM, no? 700. By near 700. Tuloy-tuloy yung breakdown niya. Yung support niya. Higap yun. Break. Console. Break. Console. Balik. Let's see. Fight range niya. Sa inyo, range niya pa. Before the breakdown. Meron kang ulit. Safe stance doon. Dapat di na siya mag-break below. Yun yung support niya. Ayan, kailangan makabalik sa back. No, sa range, trading range niya. SM. So, this can be the breakdown of V-shaped recovery. Test that supply, higher low. No? Ito yung lower low, equal high, tas higher low, possible higher low. Change of character, no? Kasi downturn time. So, para siyang widening mo. Yung formahan niya is yung widening mo. Pababa. And ano man, trend. Nakabalik sa range. Ito, ang range niya. So, ngayon, mukha naman siyang higher low.
Mabilis lang 'to. Ito yung higher load, yung volume slowing down, yung back correction. Tapos, okay siya. Tib, pwede na naman mag-tib. Then, kung huwag siyang babalik below 700. Ayun yun. Huwag siya mag-trade or close the week below 700. Then, correct. So, bottom peaking yun. NPF ng sa cycle low to. So, madalas yun eh. Kabligtaran siya ng mga blue chips na tulad nila GFC. Then, is really weak, no? So, ang kailangan nito, yung ito na, kung order block. Ano naman na weekly closing nito? Pag may mga order block. Pwedeng doji yung kasunod. Kung doji to, doji yan. Pasukan na ito sa weekly. Ganda yan. Recover yan. So, so it's a land for GNL, no? Yung mataas yung dollar. So, mamaya di-discuss ko yung dollar. Benefit. Downtrend channel. Ayan. Downtrend channel. Tapos nalagdag. Public yan dito. Ang dami niyang binastos na support, no? Talagang the weak, yung weakness niya from ganda pa ng ponso dito. Kaya nito bounce play. 50%. Bounce play. Tapos, parang ganyan. Maganda to pasukan ulit pag nag-bounce na to. Tapos magkukonsa yan. Tapos, ito na yung gagawin niya next. So, sumatalo sila. Pwede yan, bounce ulit. Tapos labas. Tapos, wait for the console. Pasok ulit. Tapos yun na yun. Tapos kaya mo na itong ganitong move. Yung mga impulsive move. Kaya maganda itong si DNA. No? Can play the bounce play. Tapos out mo na. Wait for the console. Bring death back. Then, long term. That's for them. And then Ali. Ito yung madalas nagdidigitan yan. Sa SM page kasi Ali. Nagdidigitan yung pressure. Pagpangat at pababa. Ang nag-uuna. Ito yung trend channel yung breakdown. It seems like, no? Makita niya na yung bottom. Kumuha rin yung SM page. No? Break below sa pandemic low. Tapos gumanda na. No? Uh, this is Doji na green. Yeah, Doji na green. It's Doji na green. It's sideways. Tapos pinang one higher low to. Parang CSM, higher low na yun. So late CSM na. Kaya linaw na. Pag na siyang impulsive na kasunod eh. At makapagawa ng panibagong higher high. Sa daily yan. Higher high. Ito yung dati niyang lower high na. Ito yung higher high na. Tapos higher low. No? Tapos meron na siyang higher high close sa daily. Ayan. Yung change of character is validated na. So yun yung anthem kay SM. Hindi pa kasi binabalidate. So yun, pwede yan maging passive kung mukha niya Ali. So late CSM na 1 week. So, yun. So property kasi talaga yung mauna niya yun. And energy sector, sila yung mauna.
dahil sa pagbaba ng interest rate and the weakening of dollar. Not yet weakening, no? Pero yung projection for 2026, medyo mahina yung dollar. So, may topic yun sa dollar. UPI, I don't like banks, no? Opposite ni property yan. Kaya ko in-skip yung BDO, no? Pwede mag-count kasi yan. Mag-range lang siya. So, tapos downtrend yung pinaka-macro direction ng banks. Kasi nga, easing cycle na eh. The QT was ended, no? Pero hindi pa siya officially QE. Pero nag-start na mag-buyback ng treasury yung Feds. So, estimate for $40 billion per month. Half siya nung bago mag-pandemic, no? Yung pandemic time, $80 billion yung binayback nila sa treasury. So, yung meaning nun is nag-print ng pera, yung money supply, $80 billion. No? Ngayon is $40 billion. Kalahati. For Maynila, IPO price was 15. So, nag-dive muna bago mga breakout or breakdown. Breakout sa taas ng breakdown. Yung gagawin niya Maynila. Breakout sa taas, no? That may retest, tapos may volume. Volume could be increasing. Volume is already increasing. No? So, meron kang Yaponso eh. No? Yung volume yung no? Hindi accumulating. So, yun. High probability na breakout pataas. Pag-breakdown pababa, dito yung abangan. And order block na yun. Hindi kasi pwede ka mag-higher low. Higher low. No? Depende lang saan pa may naiwan. No? Tumigap pa dito sa 1 hour. No? Pero sa daily, wala. No, bigat din talaga. So yun, pwede yan mga balik. Kapag nag-breakdown, so, it's waiting din. Sa daily, kino-close yan. Pababa. Mahaba ng week sa taas. May pagka-bearish na. Sa 1 hour naman, may volume. Pag-breakdown to legit yan. And waiting game. Okay, may God. You are seeing consumer. Parang Jollibee rin to. No? Yung double bottom. So, mahaba-haba kasi itong downtrend na to. Even before pandemic, no? Yan, widening mouth. Yung pandemic mo, for pandemic, no? Downtrend na siya. Tapos yan. Yung widening mouth na yun, eh. Yung widening mouth din to. Tapos meron kang pulgy polo. Tapos na kaya yung mga
So, let's see. Gaano kalalim? 80%? Kailangan makita mo kung, uy, 75, pwede na. Kung nag-bottom na to, dito sila. Oo, nag-bottom na si URC. So, sa watchlist ko rin yan kasi may downtrend ka na. So, ano din yung pwede na to. Double bottom. Oh, ganda mo. So, meron kang right shoulder. Pwede na, no? Ito yung timeline. Yung timeline ko for the double bottom pattern. Kailangan, after ng timeline na yan, naging impulsive na yung move ni URC. No? This might be good time to buy for URC. No? Yung drawdown nito. Oh, 81%. No? The exam. Today, 75%. Pwede na yun. 75. Saan ba 81? Lari. 40 pesos. So, pero pwede na ito. Mas maganda na yung index. So, ito yung mga zone. Support. No? Galing ito. 200 pa ito. Tingnan mo. So, nagawa ko ito ng 500 PA. Ano ba ito? Pandemic Bluetooth. So, interesting na to. No? PORC. Kaso, kailangan mo siyang gawa ng panibagong technical analysis. No? Let's see. PORC. No? So, MBT or sa ba, MWC. No? Ang trick nito. iPhone bumaba eh. Volume. Uy, maangat ng volume. Sa ulo. Yun, ano yan. Various divergence sa volume. Price going up. No? Going back up. Yun, may order block. Yun. Ganun agad. Pato. Break this zone is bullish. No? If it doesn't break, bearish. Yun. Yan. Babalik kasi dito eh. Minsan niya trip bumalik, no? Pwede sa akin yung uptrend na yan. Ulit ako magkaka-interest kay MWC kasi ito weakness na to. Yan, yan, dito na ito pinansin. Simula nung na-break niya yan. That's a weakness already. Meron pa rin dyan. Yan, Conso. Diyan sa Conso yung magagandang pasukan. Tapos breakout. Sure. Tapos abang na lang ulit. Yan, ito may Conso breakout. Conso breakout. So, meron yan cycle. No? Yung Conso naman yan. Gagawa ng pwedeng yan, sideway or downtrend channel or impulsive na downtrend. So, yun. Wait na matapos yung correction phase. Diyan na impulsive. Is then doing a corrective. Impulsive correction. So, yun, impulsive correction na. 1%. 66. 60.
So, dikit na dikit na, no? Basically, the correction is 82. Tapos, itong sideways mo, 18. Yung magpo-control naman ito, 24. Ayun, pwede siyang ganito, yung sideways consolidation. Pwede rin naman yung pababa or top. Ayun. So, abang-abang doon sa ganun formahan yung levels. Inuulit naman yun. So, ano, safety state, no, walang ADT or CR, weekly. Yung shoot, yung shoot ba sagap? Hindi rin yung shoot sagap. Yung gap niya. Ayun. Pwede yan. Exit liquidity. So, avoid yan kapag may mga ganyan tumatambay sa gap. So, yan. Ito yung formahan yung maganda. So, yan. Pag ganyan na itsura, no, nasa resistance, avoid mo na. Ito yung maganda. Nasa support. Fix na meron ko malakas tayo. Asset. Ito nga, nabuhay na si Asset. AP, maganda rin to. So, malapit yung inipan nito. Yung araw yan. Pinapan. So, tapos, meron yan pa yung bill. And, umigay ko sa ilalim. No? Tapos, binalik din. Kaya, yun yung maganda kay AP. It's also strong AP. Pag yung trend channel ko dito, yan yung sa isa. Ayun, hindi ko na save. Ayun, solution of trend channel niya. Sobrang tagal yun. Pandemic din. Double bottom niya. Tapos sa trend channel na yung ginawa. Ito yung previous high before the pandemic. No? Na-break niya. So, nahirapan siya i-break yan eh. Tapos, na-break niya. No wonder. Tapos, binalik ulit sa taas. Niretest na. No? Naging flip zone. Yun yung maganda doon. Naging flip zone na. So, malinaw to si AP, no? Price discovery to. Pwede ito mag all-time high. Nandito lang all-time high. No? So, 48, 48, 10% na lang. 11% na lang. 12% na lang. No? All-time high na. Kaya. Ayun. For AP, no? Liquidity suite na yan. Saan niya na. Ayan. Lapit no. Tapos ito na yung kasunod. Mga supply. So, um, kaya niya AP yan. No bullish for AP. Yung Bitcoin mo ngayon na to. Yung gold, no? Nagka-top na yung gold. Si gold, TPX kasi dapat si gold yung babasahin mo. Yun, may uptrend yan. Marami ang divergence. So, dapat si gold. Okay na yung si
PC is like the same with SL. Mukha lang 'to ni SL. Kung ano yung galaw ni SL dun, hindi yung galaw ni AC. Yung Google mo tapos naging laruin. Yung same like URC itsura. Yan. Double button. Yung pandemic nito. Bilaw na pala, no? Hindi ko na kasi ito pinansin eh. Simula ito. Ang sabag ko mag-phone siya. Matagal. Matagal mag-phone siya. Feeling ganyan. Phone siya ng ganun. And, so, happy driven event. Yes. So, waiting yan. Hindi. Ito na sa ano. Ganda. Ay, wala rin sa'yo. Even updated. Wala din. Mga kanino kaya yun nagawa. Hanapin ko lang si Mondi. Pero ma-updated yan. So, Fountain Channel. Sino yung site? Meron kang range. Then Trowanto. Kailangan mag-recover yan pataas. So, yun yung abangan. If kayang mag-recover ni Mondi. Kasi up and down time. So, waiting zone, no? Pwede naman yan, aggressive entry yan. Pero mas maganda yung mga safe, no? Parang ganito, galawan. Shanghai yung higher daw fast food. During this time, yung nag-hype dito. So, daw, third class daw 80. So, buy ka lang daw ng buy, no? Abangan mo daw yung price ni Monde is tumagos sa 12, above 12, tsaka mag-50. Hindi nga siya nakatagos. Eh. Saka ulo yung nag-hype na yun. Pwede siyang, alam niya yung ginagawa niya, or hindi niya alam yung ginagawa niya. Alam niya yung ginagawa niya. Nagpapapasok siya ng retails niya para meron silang bentahan. Or bubog lang talaga siya. So, yun, two things na. So, yun, abang pa to. Yung pag bumalik yan dito, yun maganda. Magkukuha sila ng parang ganyan. Babalik siya yun. Tapos magkukuha. Pwede yung bumalik dito, tapos console. Spread ulit ng pataas. Bearish is hindi niya kaya basagin yung downtrend. Hindi mo kabalik dito. Sa range. Yan yung bearish scenario. SEC mining, no? So, hindi ito updated. Don't like mining. Project na si Turkas na Ganesha. May mahabang range yan. At yun, nasa weakness na. Pwedeng natuluyan yun. Mining. SMC, liquidity yung problema dyan. GT Cap, ito mas pang magandang blue chips. GT Cap. Ayan. Hindi ko na-updated. Ito yung dito meron kang support.
Kung meron kang uptrend, higher lang, higher low. So, Toyota naman to, 3T top. What does it look like? Yeah. Malaking top. Kasi ito yung handle. Pwede, no? Pwede yun. Malaking top. Kasi ito yung handle niya. So, good siya sa GT top. No? Sa pati yung kanyang fundamental. May binalikan pong top eh. Ito, input niya na yun. May order block pa nga eh. Baka pwede pa rin itong balikan tong order block na ito. Hit na ba? Ipik lang. Load tube kasi nito. Pwede yan, double bottom na balikan niya to. Dito maganda. Pag mulik yan, yan tabi nito. Double bottom. And or no, siya yung mga lager ng property yan. Spin kasi highly uh, speculative stock. Yung uptrend niya, sabi ko sa yellow. It's taking on the yellow. May manipulation. Pero lock pa ba? Sabay nag-conso. Hindi yan, yung conso na yan. Break above o breakdown. Ayun lang. Para maganda yun. May gap pala dito. Pwede pala itong pinipig niya yung gap sa daily. Yun, ito yung next week, no? Magde-decide din yan. For speculative. Highly speculative yan. SGP is the Maharlika fund. So, tapos na ex-date nito, yung dividend. 11. Tapos na yung ex-date. So, mag-bleed yan. Yung ulit masarap sa range. SGP. No? Kasi nag-trade na yun ng ano yun. All time high. No? Tapos, kada impulsive yan, may correction. Impulsive correction. Impulsive correction. Currently nasa correction. So, waiting na matapos yung correction yan. Yung EB, no, para lang din kung sila iisip conglomerate. Malalaking conglomerate. Sobrang loaded ng mga chart. Tagal mag-load. So, yan. Date updated. So, parang yun lang. Kaya mag-recover nito. AEV. Pero mga bench niya, ups and downs, ano ba? Sabi ng price weakness. Pero under naman, below pandemic, no? Kailangan makapag-recover siya. V-shape recovery, tapos bridge break. Kaya doon magandang pasura. LPG tapos na yun. So, yung mga mining, no, hindi ko muna tinitignan. Ito bang mga may talagang stock. Hindi ko wala. Yung mga sumasakay lang sa oil. Yan, puro basura na. So, yun. So, PSA, no? So, yun, yung dati kong upload na Awakening, Santarali na, nangyari na. Yun, magtutuloy-tuloy ba yun for the bull market for PSA?
So, yun yung abangan. Okay. Pero highly probable, no? There's a bull market for the PSC market for 2026. It's a nice start. It's a nice start. Remember, remember the November. Oh, parang ganun ba yun? So, yun yun. So, start na ng November. Mag-upyaw natin yung Bitcoin. Si Bitcoin. Bitcoin. Pricing in ito yung Fed rate. Hindi siya Fed. Bank of Japan. Rate hike. So, yun. Sa downtrend channel, no, nasa loob pa rin siya. So, may price weakness dito. Yung price weakness nga, no? Ano ba niya? Day, no? Bukas yung weekly end dito. Yun, weekly end. No? Puro doji na. No? Nidikit yan dito eh. Uh, sa taas ng downtrend channel. Idikit yan. Yan. Konti na lang yung sa before the year end. Papakita. Magkukonso-konso kayo sa baba. Hindi ba nag-consent sa baba ilang weeks? 1, 2, kasi para makakita ka ng impulsive na kanin. 6 weeks. No? 6 weeks. December last. Last week of December. So, yan. Impulsive or going down, breakdown. Waiting for the weekly and na sa daily naman, meron siyang price weakness. Tapos yung sponsor niya, one or time frame. Tapos meron kang supply dito. Yun. Ang galaw ni Bitcoin. Hindi ko pasok pa rin pala ito. Stay down console. Nag-reach lang sa dyan sa ano ba yun? Sending triangle. Para siyang kabaligtaran ng bullish flag. Bearish flag lang hindi pinalabas sa breakdown or breakout. Still waiting game. Dito naman sa dollar. Depends already tapos na yung QT. Quantitative tightening. Pero wala pang QT. Pero meron na silang treasury buy. So, printing money, $40 billion. If the Fed is printing money again, the dami supply ng dollar, bababa yung halaga ng dollar. Okay? So, mga projected na po ang bumaksak. Yun na yung downtrend niya. Lower time frame meron niya. And bumalik siya sa kanyang downtrend channel. Bumalik na. So, ito yung sideway niya na malaki. Tapos, ito yung support niya. No? Magko-consult below the support. Tapos, meron ka dito double tap sa daily. Tapos, basag yung uptrend niya. So, bearish talaga. So, yung dollar
for the 2026, it will be bearish. When will the US recession will happen? The US dollar so very, very low. Doon nangyayari yung US recession. Pag wala nakalagay yung dollar. So, mataas pa rin naman si dollar. So, dito yung mga recession. So, pwede din dito. Pwede rin dito. Kung sa dollar, ito na, or dito, or dito. So, doon yung possibility na US recession. Okay. So, magma-markdown yan. Tapos, sideways ulit, markdown ulit. So, worst case scenario, no? Dito, 84, or dito, 70. And yung mga pupulutin yung dollar. Tapos, possible yung recession. So, yun lang, no? Tapos mag-rate hike pa nga pala si Bank of Japan. No? So, bearish din yung sa dollar. So, meron ka ng dalawang klaseng bearish for the dollar. The printing of money is yung supply. Tapos yung Bank of Japan projected by December 19, mag-hike ulit sila ng interest rate. Magiging 75 basis points or 0.75%. The highest so far for the rate, interest rate of Japan. Bank of Japan. So, kailangan kasi supportahan ng Japan yung kanilang yen, Japanese yen. Kasi pag hindi nila sinuport, ang tataas lahat ng bilhin doon. So, may itsura nun. So, wala pa naman siyang breakout, no? So, wala pa siyang breakdown. Just doing sideways. Pero pag nagkaroon na ng decision yung Bank of Japan, magde-decide, may breakout sa taas ng breakout sa baba. Breakout sa baba is the interest hike for Bank of Japan, and breakout sa taas kapag hindi sila nag-increase na interest rate. So, yun. So, more likely, magkakaroon ng increase sa interest rate for Japan. So, for Bitcoin, wait for the weekly, weekly closing. So, yun. Good night, everyone. Thank you very much for listening. Bye-bye.